Major Sheila May, magandang hapon po. Good afternoon. Yes po ma'am, magandang hapon po. Okay. Major, gusto lamang naming malinawan yung base sa inyo na pong mga impormasyon na inyo na pong nakukuha, most especially of course coming from our investigators dun sa area. Tinatanong kanina na aming kasama dyan sa Mindanao, si John Dimacutak, ilan po ba sa inyong tala yung confirm na patay at ilan po yung confirm na mga estudyanteng nasugatan at nasaan po yung mga sugatan? Yes ma'am, as of this time po, ang update po namin is meron po tayong 2 fatality sa insidente na nangyari sa school po. Opo. Dito sa Buanga City po. Opo. So, 2 lalaking estudyante po yung fatality natin. Opo, 2 fatality. Pwede na po ba nating kilalanin yung fatalities o yung mga namatay? Major Sheila? Estudyante po sila ng school na yun ma'am. Ang isa is grade 8. At ang isa po is grade 10. Aha. Ang grade 8 po ba ay yung suspect? Yung shooter po natin is yung grade 8 ma'am. Okay. And yung ating biktima is yung grade 10 po. So as of this time pa lang po yan ma'am ha. Waiting Opo. pa po kami ng further na update po mula Opo. sa ating mga... So hindi muna natin pwedeng kilalanin. Ano po? Pwede na ba ilabas yung mga names? Minors po kasi sila ma'am. So Okay. medyo alam naman po. So natin, lilinawin hindi po lang, kami opo, absolute. yes Major Sheila. So lilinawin lang po natin ha, yung pong shooter ay hindi po grade 9, kundi grade 8 po. Ano po? Grade 8 po. Okay, grade 8 at yung isa pong victim ay Yung grade victim 10. po natin is grade 10. Yun po bang dalawang yun ay doon sa loob ng classroom mismo? Kanina may balita kasi na umakyat ng 5th floor yung shooter, doon po nagbaril. Tama po ba? As per the report na natanggap natin, ma'am, pumunta po itong shooter natin dun sa classroom nung victim natin. Opo. At dun po siya namaril. Opo. And then, after niya po mamaril, umakyat po siya ng isang floor kasi nasa 4th floor po yung classroom na yun. Umakyat po siya ng 5th floor and then sa kasamang palad, dun niya po binaril ang kanyang sarili. Okay. So doon po sa classroom na kung saan napatay po yung isa pong kaklase niya, tama po ba? Classroom po mismo nila yon? Sa room 404, tama po ba, ma'am? Yung 404 po yung classroom ng ating biktima. Okay, ng biktima. Okay, yung classroom kasi parang may sinabi na yung katabing classroom ay doon nagpunta din po siya doon at doon ulit na maril. Yan po ma'am ay sinecheck pa po namin ma'am actually as of this time ma'am. Ongoing po ang aming SITG ADZU meeting. So sa utos ng ating regional director, nag-convene po tayo ng Special Investigation Task Group ADZU para matutukan po yung investigation dito sa pangyayari. Opo. Major Sheila, ma'am, meron kasi kaninang report din po na una muna daw na binaril ng shooter na ito pong suspect, yung kanyang teacher. Totoo po ba yun? Ay, negative po. Negative on that po ma'am. 2 lang po yung reported natin na fatality. 2 lang po yung patay. Oo, nakabilang po siya. Tama po? So isa, Yes po. dun sa kanyang pamamaril, isa yung tinamaan at yun po yung grade 10. Yes po. Oo, and then the early reports po na kumakalat na about 9 yung sugatan. Tama po ba yun? Wala pa po akong confirmation on that, ma'am. As of this time, ma'am, yung fatality lang po ang meron ako. Pero if ever, ma'am, makatanggap po ako ng report, we will be open po for that. Okay. Major Chang, isa pa po, no? Lumalabas kasi dun sa mga report din. Tama po ba na armado ng 9mm Glock pistol yung pong ating shooter? Yes po, ma'am. Pistol po ang na-recover po sa area, ma'am. Okay. And another firearm? Ano po yung isang firearm? Pistol rin po, ma'am. Hinihintay pa po namin yung report, ma'am. Kung anong caliber po and anong big po siya. Oh, yun po. And then isa pa po, no, habang siya po'y namamaril, naka-Facebook live mismo yung shooter, yung suspect. Tama po? Dito naman po sa issue po na naka-Facebook live po yung ating subject, Mhm. sine-check pa po natin in coordination with RACU 9. Pinapa-validate po natin kung talaga pong account na yun
kung totoo man pong nag-Facebook live siya. Opo, So, habang ginagawa. Yes po, kasama po yun sa ongoing na investigation. Okay po. So dun sa mga initial report na natatanggap ninyo, sabi nyo nga po umakyat dun sa fifth floor yung pong suspect, and then pagdating sa fifth floor doon po nagbaril. Saan po yun? Sa pasilyo po ba o nakapasok pa siya ng classroom na dun sa fifth floor? Hindi po nakalagay sa report, ma'am. Ang natanggap lang po namin, umakyat lang po siya sa fifth floor at doon po nagbaril. Siguro po yung mga upcoming reports po natin, ma'am, makakonfirm po natin kung saan po yun, ma'am. And then would you know, paulit-ulit daw pong sumisigaw? Meron na po ba kayong report? Ano yung kanyang sinasabi? Yun din po, ma'am, yung isa sa ng investigation natin, ma'am, na accordingly ay may sinisigaw, pero ongoing pa po yung pag-iimbestiga ng mga kasamahan po natin na ongoing pa po yung pag-check ng kasama natin kung ano po yung sinisigaw, kasi parang wala po yatang makapagsabi kung ano po talaga yung sinisigaw. Pero yung fifth floor po ba, may mga classrooms pa rin po yun? Yung nasa fifth floor? Oo, yung nasa ikalimang palapag po kung saan siya nagbaril, may mga classrooms pa rin po ba doon? Would you know, Major, sa inyong report? Wait, sandali na po, ma'am, confirm pa rin. Kung sa fifth floor, classroom pa rin. Hallway. Rooms, pero naka-hallway siya. Yes, ma'am, classroom pa rin po yung nasa fifth floor, ma'am. Okay. So ngayon po, sabi niyo ongoing, may task force na binuo. So ongoing po, meron na pong ginagawang tawag nito, mga pag-uusap ang lahat, even kasama po ang university officials. Actually, ma'am, this is between PNP units, ma'am. So, yung coordination namin, ma'am, ay mas mabilis na po. Since meron kaming task group na ginawa, so hindi na namin kailangan mag-memo sa RACU, sa CIDG, or sa ibang unit. Opo. Kasi automatic member na po sila. They are obligated to join the investigation po. Okay. And then, ngayon po, yung pong bangkay po nung dalawa, nailabas na po ba ng university? Nailabas na po, ma'am. Kung hindi po ako nagkakamali, yung isa po ay tinurnover na po sa family for the Muslim burial right. So right now suspended po ang klase. Yes po, nag-suspend po ang Ateneo de Zamboanga University ng kanilang class. Ma'am, would you know dun sa mga initial information, ano ang naging motibo or anong pinanggalingan ng insidente na ito dun sa namaril? Actually, ma'am, yun nga po yung isa sa tinututukan namin dito sa SITC, kasi gusto rin po namin malaman saan po nanggaling yung ano yung naging motivation nitong estudyante para gawin po yung pangyayaring yun, para mangyari po yun. Gusto po namin malaman kung ano po, kung may pinagdadaanan ba siya or wala. So kailangan po talaga namin ng deeper investigation po on this, para ma-establish po namin kung ano yung motive po. Opo, at na-invite nyo na po ba ang mga magulang po ng bata, yung namaril? Kasama na po, ma'am, sa ginagawa naming investigation. Ang coordination po sa parents, kasama na rin po sa school, and lahat po ng kaya naming, lahat ng kaya naming kausapin, lahat ng anggulo, titingnan po namin para ma-ensure po na wala po kaming actually, Major Sheila, siyempre maraming mga kanya-kanyang reaksyon ang ating mga napakinggan na kanina. And another thing, meron ding panawagan po ang kayo, mukhang sa inyo din nanggaling yung panawagan sa public na iwasan na magpakalat ng mga unverified information. Baka meron kayong iba pang panawagan po. Go ahead po para sa insidente na ito. Yes po, ma'am. Isa po yan sa gusto po nating i-emphasize. So kami po sa PNP ay pasensya na po kung medyo matagal kaming maglabas ng information. Pero we assure you na ang nilalabas po namin ng information is truly verified and validated. So sa mga nakikinig at nanonood po dyan, kung meron man po kayong makita, mapanood, mabasa, bago po natin i-share, dapat po chine-check po natin. Kasi ayaw nating mag-cause ng panic
katulad po ng kinagulat ko po na sinabi nyo kanina. Actually, hindi na po ito nakakagulat kasi meron po pong nagsabi sa akin na siya po yung biktima, meron pa pong nagtanong. Kayo po, sabi nyo po 4. So, iba-iba po. So, kami po sa PNP, sinisiguro po namin na talagang validated po yung information na ilalabas. So, sana ganun din po yung mga kababayan natin para hindi naman po mag-cause ng panic sa ibang mga magulang at syempre sa ating mga nakikinig or nanonood or nagbabasa sa social media po. Opo. Isa na lang po, Major Ma'am, alam ko napaka-busy ninyo. Ano po, doon po sa mga sugatan, meron po mga naisugod sa ospital? Yung mga naisugod po sa ospital, ma'am, ay sinecheck pa po natin, ma'am. At ilan? Actually, nasa area pa po at nasa mga ospital pa po yung personnel ng police station 11 para i-check po kung meron pa po ba talagang ibang mga biktima po. Opo, as of this time po, ano ang naging pinaka mabilis na aksyon ng university base po sa inyong mga impormasyon? Kasi parang syempre naglumika po yan ng takot, lalong-lalo na sa mga estudyante nila. Isa po sa naging action nila is syempre yung pag-suspend po ng klase after the incident, and then open naman po sila na ang ating mga pulis ay pumasok doon at para mag-conduct po ng investigation. So, na-appreciate po natin yung effort na yon. And sabi nga, magkasama po kami na sisiguraduhin namin na talaga pong mabibigyan po ng hustisya yung ating biktima. At kung meron pa pong mga ibang biktima, and then ma-ensure na hindi na po mangyayari ito sa future. Okay, and of course, wala na dapat ikabahala, no? So, dalawa lang talaga, yung casualty, and then yung nasugatan, wala pa po kayong kinukonfirm sa amin kung ilan talaga. Yes po, ma'am. Dalawa po yung fatality na. Okay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po ay aming makausap, Major. Thank you so much.